ito ang magiging problema niyan. Tatlo yun sila nakapako. Isa lang yung pinangakuan niya isasama sa paraiso, yung isa hindi niya pinangakuan. Paano yan? Akala ko ba ang batayan ng kaligtasan natin ay yung pagkapako niya sa cross na malaking problema yan ngayon. So hindi ganyan. Ang sabi ng Panginoon sa Pahayag 22:12, narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Gawa natin, hindi gawa ng Panginoon Hesus. Yung ginawa niya sa cross, ibang kaligtasan yun. Nagawa ko na ng video yan, parang din yan sa episode 289. Ano yung kaligtasan sa kasalanan natin dahil tayo pag nakabuyo tayo sa kalayawan, bagamat tayo buhay ay patay, doon tayo niligtas, binuhay tayo ni Kristo. Pero itong final judgment na kaligtasan, iba to. Iba yan doon sa hindi yan yung nakapako siya dahil sa nakapako sa cross, ligtas na tayo lahat. Hindi. Kaya nga iniwan yung isa eh. Okay, atong na patalinghugan mga higala ang istorya o pahayag ani isa ka tawo. Na Tagalog man ni siya pero ato lang tubagon pod sa Binisaya no. Iyang gi-explain nga ang kaluwasan kuno dili daw kuno tong pagbalansang ni Kristo sa cross. Buhatan gidawon kuha siya og verse dia sa Revelation. So matud pa niya lahi kuno tong kaluwasan sa kining kuan. Buhatan gidaw kuno ang kaluwasan karon. So according sa iyang script, iyang explanation. Pero wala gini siya kasabot, nag-quote siya sa atong gilansang sa cross. So kuwahi og wala gyud sa klaro nga pagsabot kining tawhana. Kay katong dito sa cross, duha tuod to sila dito, may kahigayunan silang mo maluwas pero ang katong usa wala man mo dawat ni Kristo. So katurang usa nga naghinulsol og bidiila sa pagkamanuluwas ni Kristo maoy nakaadto sa langit nga moadto sa paraiso. So ang iyang gihimo karon, iyang gihimong contradict ang Bible. Guys, ang kaluwasan atong kawatan sa cross o kaluwasan nato karon pareha ra gid na sa pananampalataya po kung sa Tagalog pa ni diha ni Kristo. Episodos 8 ngadto sa 9 kay pinaagi sa pagtuo. Ingon si Paul, kamo nangaluwas. Pinaagi sa pagtuo, kamo nangaluwas tungod sa grasya. Grasya di si Kristo namatay sa cross, mutuo ka sa grasya, maluwas ka. Kisa ning grasya si Kristo sa gamiton para maangkon ang grasya pagtuo. Maluwas ka. Ingon ang Bible, dili kini inyong buhat kung dili hatag sa Dios. Aron walay bisan usa nga magpasigarbo. Sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. So, mag-ingat po tayo mga kaibigan kasi alam po natin sa ating kapanahonan ngayon, marami pong nagkakamali. At ito ang tandaan po natin na yung salita ng Panginoong Diyos ay hindi po ito pwedeng magkakamali. Kaya ang ginawa ng anak ng Diablo ngayon ay gumagamit po sila ng salita ng Panginoong Diyos upang sumusunod sa kanilang opinion. Bilang isang tunay mananampalataya kay Kristo, yung salita ng Panginoong Diyos ay dapat po nating tindigan, sundin. Ato ning i-implementar ang pulong sa Ginoo. Guys, ang kaluwasan, grasya, hatag, dawat ka ni Kristo, maluwas ka, maunay gitudlo sa Biblia, ayaw mugtuo aning tawhana. Okay, salamat guys, maayong pagtanaw.